Nung panahon ni dating Pangulong si dating Pangulong po ay umutang ng almost 7.6 okay, 7.6 trillion pesos. Doon tayo magbase. 7.6 trillion pesos ang inutang nung matandang mga kababayan ko. At nung panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, nagkautang po tayo sa international, mga kababayan ko, ng, maliwanag po 3.99 trillion pesos. Yan daw ang ebidensya, mga kababayan ko. Alam mo, ang ng mga DDS, mga kababayan ko, hindi nyo nilagay na sa tatay ninyo. Bakit si BBM sa post ninyo na pinapakalat nyo sa entire social media, ang sabi ninyo, si BBM ang may pinakamalaki, ang ebidensya daw yung 3.99 na trilyon. Pero hindi nyo nilagay dito sa ebidensya ng tatay nyo na umutang ng 7.6 trillion yung tatay ninyo sa international bank. Ngayon, mga kababayan ko, if we total in the history ng Pilipinas, tinalo ni si Quirino, si Gloria, si Pinoy, mga kababayan ko, at sila Makapagal, sila lahat tinalo ni breaking the record ng tatay ninyo. Oo, bakit, mga kababayan ko? We suffer this trillions of pesos na inutang ng tatay nyo. Bukod tangi si na umutang sa World Bank, mga kababayan ko, ng 7.3 trillion. Halos isang budget na ng ng bansa natin. Mga kababayan ko, ganun po katindi. Inutang ni Ang problema, mga kababayan ko, nagkandaleche-leche tayo. Dito tayo nagkandaleche-leche. Tinapatan niya ang history na ginawa kung si takot na takot umutang sa World Bank kasi mababaon ng Pilipino sa utang. At takot na takot umutang sa World Bank dahil mababaon ng Pilipinas. Kung takot na takot din umutang. Takot na takot din umutang. Si Marcos, takot na takot din umutang ng malaki. Kasi ayaw niyang magka-problema. Umutang.